natin for today at lulutuin natin sa ating kusina ay salt and pepper shrimps. Itong recipe na lulutuin natin, mabilis lang itong gawin. Masarap pa. Kaya tara, samahan mo na ako sa aking kusina. Umpisahan na natin yung pagluluto nito. Welcome to Minang's Kitchen! So, ihahanda na natin yung mga aromatics na kakailanganin natin dito sa ating recipe. Dahon ng sibuyas, bawang, shallots or red onions, at saka red bell pepper. Yung sa dahon ng sibuyas, yung white part, isasama natin sa paggisa. Tapos yung green part, maglalagay tayo sa huli at saka pang-garnish natin. Tapos, yung bawang, sibuyas, at red bell pepper, hiwain nyo lang sila ng halos magkakasinlaki. Pagkatapos natin sa paghihiwa, maghahanda naman tayo ng ating salt and pepper mixture. Sa isang lalagyanan, pagsasamahin lang natin itong ating salt at saka itong ground white and black pepper. Kung sakali naman hindi available sa pantry ninyo yung white pepper, edi puro black pepper na lang yung ihalo ninyo. So after that, iset aside muna natin. At para naman sa hipon natin, doon sa bandang ulo, gupitin ninyo yung parang matulis doon at saka yung mata, alisin nyo na. And yung parang antena, gupitin nyo rin at saka yung mga galagalamay. Sa pagde-devein naman, gupitin natin yung gitna o likod nitong ating hipon. Pagkatapos, yung parang itim na sinulid na makikita nyo dyan, tatanggalin nyo lang yan. Pagkatapos natin ma-devein yung mga hipon, lalagyan naman natin ito ng kaunting pampalasa. Maglalagay tayo ng Shaoxing wine, kaunting asin, at ground white pepper. So halu-haluin nyo lang yan. At pagkatapos, maglalagay na tayo ng ating coating. Potato starch yung ilalagay ko, pero kung wala naman nun, pwede na ang cornstarch. At habang ginagawa natin yan, baka naman hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel. I-click mo na yung subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa mga new recipes na i-upload natin. I-follow mo na rin ang Minang's Kitchen sa Facebook, IG, at sa iba pang social media platforms. So pagkatapos natin dyan, magpiprito na tayo. Yung apoy nung kalan natin dapat nasa medium-high flame. Mabilis lang yung gagawin natin pagprito dito, kaya dapat yung mantika natin enough para mag-deep fry. So kapag ready na yung mantika, ihulog na natin isa-isa yung ating mga hipon. Yung pagpiprito natin, naabutin lang siguro to ng 1 to 2 minutes. Huwag nyong i-overcook kasi mamaya pag nag-saute tayo ng mga aromatics natin, ibabalik pa natin yan. Kapag sa tingin ninyo okay na o luto na, tanggalin na natin yan sa mantika. Pagkatapos, mas maganda kung gagamit tayo ng ganitong strainer para yung mantika or yung excess oil mas madaling tumulo. So nakita nyo, by batch yung ginawa kong pagpiprito dito para yung temperature ng mantika natin hindi siya ganun bumaba. So pagkatapos natin maprito lahat yan, magigisa na tayo ng mga aromatics natin. Pwede ninyong gamitin yung pinagprituhan ninyo, alisin nyo lang yung excess na oil or gumamit kayo ng ibang kawali. So ako, gumamit ako dito ng ibang kawali. Kumuha lang ako ng mantika na galing dun sa pinagprituhan natin. At yung apoy na gagamitin natin, medium-low flame lang. So ayan, inilagay ko na dyan yung bawang. Antayin nyo lang na lumabas yung kanyang aroma pagkatapos ilagay nyo na agad yung ating sibuyas. Ito naman, antayin nyo lang na maging translucent. Pagkatapos, ilagay nyo na agad yung red bell pepper at saka yung white part ng ating dahon ng sibuyas. Ito naman, igisa nyo lang to ng 30 seconds. Katapos natin dyan, magkasunod nating ilagay yung butter at saka yung pinirito nating hipon. Haluin lang natin yan hanggang sa matunaw yung butter para makoat yung ating mga hipon. And after that, paunti-unti, i-sprinkle natin yan ng ginawa nating salt and pepper mixture. Haluin nyo lang yan, pagkatapos maglagay ulit kayo ng kaunti, tapos halo ulit, hanggang sa tingin ninyo na okay na sa inyo yung magiging lasa.
Panghuli, ilagay na natin yung green part ng ating dahon ng sibuyas. At konting halo lang, pwede na natin itong iserve. At ito na mga kaminang ang aking version ng salt and pepper shrimps. Sana ay nagustuhan nyo yung niluto ko. Kaya huwag mo kalimutan ang mag-subscribe, like, mag-comment kung ano masasabi mo dito sa ating recipe at i-share itong ating video. Okay, kain na!